Oh, I think he is a war criminal. Inaasahang mas titindi pa ang diplomatic tensions sa pagitan ng Estados Unidos at Russia matapos tawagin ni US President Joe Biden si Russian President Vladimir Putin na isang war criminal. Ito ang unang pagkakataon na gumamit ng ganitong pananalita si Biden laban kay Putin. Ayon sa White House, nagsasalita ang Pangulo mula sa puso. Gayunman, ayon sa Kremlin, isa itong unforgivable rhetoric. Bago ito, iginiit ni US Vice President Kamala Harris na dapat imbestigahan ang Russia sa potential war crimes nito. Samantala, nag-alok na ang Estados Unidos ng $1 billion o 52.1 billion pesos na halaga ng security aid sa Ukraine, kasunod ng apela ni President Volodymyr Zelensky upang malabanan ang pag-atake ng Russia. Patuloy din magkakaloob ng gamit militar ang US sa Ukraine upang maipagtanggol ang sarili. Gayon din ang humanitarian relief at support sa ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng additional financial assistance. This new package on its own is going to provide unprecedented assistance to Ukraine. It includes 800 anti-aircraft systems. Sa kanyang address sa US Congress, inihambing ni Zelensky ang pag-atake sa Ukraine sa nangyaring Japanese attack sa Pearl Harbor na nagbigay daan sa World War II. Kaya matindi ang ginawa nitong pag-apela sa US lawmakers at kay President Biden para sa dagdag tulong sa Ukraine. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.